Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Biyernes, April 10, 2026. Pero bago yun, baka pwedeng pa-like and share naman ang video na ito. Comment ka na rin kung taga saan lugar ka para malaman natin kung hanggang saan umabot ang video na ito. Huwag mo din kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, nag-e-extend pa rin itong ridge ng high pressure area at nakakaapekto sa may northern at central Luzon. Ibig sabihin yung mga lugar na apektado nito ay may mababang tsansa ng kaulapan na may mababang tsansa rin ng mga pag-ulan. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan naman yung generally fair weather condition, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali, subalit hindi inaalis yung tsansa ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala, yung binabantayan na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mas lumakas pa bilang isang tropical storm category. Huli nga itong namataan sa laing 2,805 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. Naglayang lakas ng hangin na umabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umabot sa 80 kilometers per hour at kumikilos ito ng mabagal. Base sa latest Tropical Cyclone Potential Forecast ng Pag-asa, inaasahan na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at habang kumikilos ito papalapit ng ating bansa, inaasahan rin ang patuloy na paglakas nito, hindi inaalis ang posibilidad na lumakas ito bilang isang super typhoon. At kapag nakapasok ito ng Philippine Area of Responsibility, bibigyan ito ng local name na Bagyong Kaloy, ang ikatlong bagyo ngayong 2026 at ikaunang bagyo ngayong buwan ng Abril. Sa pagpasok nito ng Philippine Area of Responsibility, ang nasabing bagyo ay inaasahan na magre-recurve patungo ng Southern Japan, ibig sabihin mababa yung tsansa na maglandfall ito sa ating bansa. Subalit may kalayuan pa ito, posible pa rin ang mga pagbabago. Para sa magiging development pa nito, patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, dahil sa epekto nitong ridge ng high pressure area, asahan sa northern at central Luzon ang bahagyang maulap na kalangitan na may mababang tsansa ng mga pag-ulan. Habang sa nalalabing bahagi pa ng Luzon kasama ng Metro Manila, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Visayas at Mindanao naman ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan o thunderstorms na dulot rin ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pag-uho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda. At yung may mga maliliit na sasakyan pandagat, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan yung paglakas ng hangin at kakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So yun lang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Keep safe everyone.